Ang mga kabataan ay nagtatanong, ano ang maaasahan ko sa pag-aasawa? Kapag magkasama kami, para akong nasa ulap. Gustong-gusto ko nang makasal kami. Magkaiba kami. Para lang kaming mag-roommate at hindi mag-asawa. Ang lungkot-lungkot ko. Malamang na nahulaan mong ang naunang pananalita ay sinabi ng isang dalaga at ang huling pananalita ay mula sa isang may asawa. Pero hindi mo siguro naisip na iisang tao lang ang nagsabi ng mga iyan. Ano kaya ang naging problema? Kung may plano kang mag-asawa sa hinaharap, paano mo maiiwasang mauwi sa kabiguan ang magagandang bagay na inaasahan mo? Ang sinasabi ng ibang kabataan. Sa tingin ko, hindi ka dapat mag-asawa dahil lang sa naiinis ka sa katatanong ng iba. Kailan ka ba mag-aasawa? Tutal, ikaw rin ang mahihirapan kapag may lumitaw na mga problema, hindi yung mga nangungulit sa'yo. Brittany. Mahirap mag-isip ng maayos kapag nangingibabaw ang emosyon. Kaya sa tingin ko, malaki ang maitutulong ng mga magulang sa pagpili ng mapapangasawa. Sila kasi ang mas nakakakilala sa iyo. Kaya, siyak na matutulungan ka nilang pumili ng isa na bagay sa iyo. Shara, tandaan, ang pagiging maligaya kapag may asawa ka na ay nakadepende sa kung ano ang inaasahan mo mula rito. Ano ang makatwirang asahan sa pag-aasawa? Sa maikli, una, asahang may mga pakinabang. Ikalawa, asahang may mga hamon. Ikatlo, asahan ang mga di inaasahan. Isa-isa nating talakayin ang mga ito. Asahang may mga pakinabang. Pinakikita ng Biblia na ang pag-aasawa ay isang mabuting bagay. Narito ang ilang pakinabang sa pag-aasawa. Kasama, binabanggit ng Biblia na di nagtagal matapos lalangin ang unang lalaki, si Adan, sinabi ng Diyos, hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa, kaya nilalang niya si Eva para makasama ni Adan. Genesis 2:18. Ginawa sila ng Diyos na may magkaibang mga katangian pero nababagay sa isa't isa. Kaya naman ang lalaki at ang babae ay magiging mahusay na magkapareha. Katuwang, sinasabi ng Biblia, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa sapagkat kung mabuwal ang isa sa kanila, may babangon ng isa pa ang kanyang kasama. Ecclesiastes 4:9-10. Ganyang-ganyan ang pag-aasawa. Kailangan ang teamwork, pagpapakumbaba at pagpaparaya paminsan-minsan. Ang sabi ng 22 anyos na si Brenda na ikinasal kamakailan. Sexual na ugnayan. Sinasabi ng Biblia, dapat ibigay ng asawang lalaki ang sexual na pangangailangan ng kanyang asawa at ganoon din ang dapat gawin ng babae sa kanyang asawa. Unang Korinto 7:3, Common English Bible. Kapag may asawa ka na, pwede kang masiyahan sa pakikipagtalik nang hindi nag-aalala at nagsisisi. Nakaraniwang nangyayari sa mga nagsisiping ng di kasal. Mahalagang tandaan, ang pag-aasawa ay isang regalo mula sa Diyos. Kung susundin mo ang kanyang pamantayan, maaasahan mong magiging maligaya ang iyong pag-aasawa. Pag-isipan, negatibo ba ang pangmalas mo sa pag-aasawa dahil sa di magandang pagsasama ng ibang mag-asawa marahil ng isang kapamilya mo mismo? Kung oo, anong magagandang halimbawa ang pwede mong tularan? Asahang may mga hamon. Makatotohanan ang pangmalas ng Biblia sa pag-aasawa. Narito ang ilang hamon na dapat mong asahan. Di pagkakasundo. Walang dalawang tao ang magkatulad na magkatulad. Maliban sa pareho silang hindi perpekto. Kaya may mga pagkakataong hindi magkakasundo ang mag-asawa kahit nagkakasundo sila sa maraming bagay. Baka makapagsalita pa nga sila ng masakit na pagsisisihan nila sa bandang huli. Ang isang taong hindi kailanman nagkamali sa pagsasalita ay perpekto. Ang sabi ng Biblia. Santiago 3:2, sa halip na isiping hindi sila magkakaproblema, sinisikap ng maliligayang mag-asawa na pag-usapan at lutasin ang mga di pagkakasundo. Pagkadismaya. Maraming istorya sa pelikula at palabas sa TV ang tungkol sa isang babae na nakahanap ng perfect na asawa at naging maligaya sila habang buhay. Ang sabi ng teenager na si Karen. Kung hindi ganoon ang mangyayari, baka madismaya ang mag-asawa. Totoo naman na kapag kasal na, lumilitaw ang iba pang mga kahinaan at nakakainis na ugali ng bawat isa. Dapat tandaan na binabatan ng tunay na pag-ibig ang lahat ng bagay, maging ang pagkadismaya. Pagkabalisa, ayon sa Biblia, ang may asawa ay nababalisa para sa mga bagay ng sanlibutan. Unang Korinto 7:33 at 34. Normal lang ang mabalisa, at kadalas ay tama lang na makadaman nito. Halimbawa, baka nahihirapan kang pagkasyahin ang iyong kita. Baka kailangang parehong magtrabaho ang mag-asawa para may pambili sila ng pagkain, damit, at may pambayad sa bahay. Pero mahaharap ninyo ang lahat ng ito kung magtutulungan kayong mag-asawa. Mahalagang tandaan,
Kung ang pakikipagkasintahan ay parang pagpapalipad ng saranggola, ang pag-aasawa ay parang pagpapalipad ng eroplano. Mas malaking pagsisikap at kakayahan ang kailangan para maharap ang mahihirap na sitwasyon. Pero mapagtatagumpayan mo ito. Pag-isipan, ano ang ginagawa mo ngayon kapag hindi kayo nagkakasundo ng mga magulang mo o ng mga kapatid mo? Makatwiran ka ba kahit nadidismaya ka? Ano ang ginagawa mo kapag nababalisa ka? Ano sa palagay mo? Sina Josh at Melanie ay 1 taon nang magkasintahan. Sa panahong iyon, 2 beses silang muntik nang mag-break. Ang una ay noong akusahan ni Josh si Melanie na nagpi-flirt sa ibang mga lalaki. Ang sumunod ay noong nakikipag-break si Melanie dahil hindi na niya matagalan ng pag-aakusa ni Josh. Sa 2 pagkakataong iyon, nalutas din na Josh at Melanie ang kanilang problema. Ano sa palagay mo, mayroon bang hindi magandang senyales sa kanilang relasyon? Ano kaya ang ipinahihiwatig ng bagay na hindi lang sila minsan muntik nang mag-break? Sa kabilang banda, ano kaya ang ipinakikita ng bagay na nalutas nila ang kanilang mga problema? Sa palagay mo, ano ang maaasahan ni na Josh at Melanie kapag mag-asawa na sila? Tanungin ang mga magulang mo. Ipakipag-usap sa iyong mga magulang ang sitwasyong nabanggit. Tingnan kung magkaiba kayo ng pananaw hinggil kina Josh at Melanie. Sa susunod na, ang mga kabataan ay nagtatanong, paano ka matutulungan ng mga simulain sa Biblia na maharap ang mga di inaasahan?